15th of April in the year of our Lord 2025, before our distinguished guest of honor, PSDS, school head, members of the faculty and staff, members of the graduating class, parents, ladies and gentlemen, we declare this graduation rites officially in session. Ladies and gentlemen, the entrance of colors by the Boy Scout of the Philippines. Please stand for the Philippine National Anthem. Mrs. Francia A. Vergas, MT2, conducting. Sa dakatan ko, sa sinuhan, sa langit ko babag, ay nilagang tula at tawid sa pagay nilamahal. Ang isang ng mata, ako'y mabuhay na nakikinig. Ang bituin at hanggang kailan pamalibatin. Lupa ng araw na wawagin pang sikla, wala lagi sa akin ko. Ang higaya ng pagmay hanapin, ang mamatay dahil sa iyo. Please remain standing for the invocation to be led by Sandy Alexa Barella, grade 6 school. Please bow our heads and feel the presence of the Lord. Almighty Father, we thank you for this special day of graduation. Thank you for the strength, wisdom, and perseverance you have given us throughout this journey. As we celebrate this milestone, we are grateful for the support of our families, teachers, and friends who have walked with us every step of the way. As we step into a new chapter, we ask for your continued guidance and protection. Lead us toward paths filled with purpose, courage, and grace. Help us to use the knowledge we've gained to make a positive impact in the world. May we always trust in your plan and walk boldly in faith. We ask all of this in the name of your Son, Jesus Christ. Amen. You will now be seated. Once again, a pleasant morning to everyone. I know all of us are excited and feeling overwhelmed at this moment. It is indeed a momentous day, especially to our graduating students. So to formally start the significant program, it is our honor to introduce one of the outstanding students who will deliver the welcome address. Let us lend our ears to Miss Kimberly C. Dilanco, grade 6 Gold. A round of applause, please.
ihahatid niya sa mga nag-graduates. Lalong-lalo na ang kagapay ng kanilang buhay, ang kanilang mga magulang. Kaya ating pakinggan ang kanyang mahalagang sulat para sa atin. Magandang araw po sa ating lahat. Sa ating masisipag na guro, sa aming mapagmahal na mga magulang, sa mga panauhing pangdangal, at higit sa lahat, sa ating nagsipagtapos. Ngayong araw, kayong lahat ay naging saksi sa bunga ng pagsusumikap, tiyaga, at pagkakaisa. Isa itong patunay na sa kabila ng mga hamon mula sa pandemya hanggang sa mga krisis sa ekonomiya, kayo ay hindi sumuko, mga bata. Kayong mga kabataan, ang bagong henerasyon, ay patuloy na tumatayo, lumalaban, at umaasang mag-ambag at sa ating makabagong inaasahan ng ating bansa. Kaya't ngayon, habang inaabot nyo ang inyong mga diploma, tandaan nyo na ang inyong tagumpay ay hindi lang para sa sarili, kundi para sa inyong mga magulang na buong nagmamahal sa atin hanggang ngayon ay nandito kayo sa harapan. Magsilbi kayong ilaw sa sulok na madilim. Nasaan ang sulok na madilim? Yung mga kabataan na hindi pinagbigyan halaga kung anuman ang inyong natutuhan mula nang kayo'y isinilang hanggang ngayong araw. Kung hindi nyo ang gamitin sa tamang paralan, huwag na huwag kayong mabilang sa sulok ng kadiliman. Yun ay mangyayari lamang kung ang ating mga magulang ay hindi susuko sa ating mga anak. Magsilbing tulay sa mga taong naghahanap ng pagkakaisa. Magsilbing inspirasyon kayong mga graduates noon sa mga kabataan na asakalan nyo ay papunta sa sulok ng kadiliman. Yan ang inyong dapat tandaan. Be a good model. Higit sa lahat, tayong mga kabataan, kayong mga graduates, ay magsilbing boses sa pag-asa para sa bagong Pilipinas na ating pilit buuin. Para tayo ang ating mga pangarap ay abutin. Ang pagbabago, tandaan natin mga kabataan o graduates, ang pagbabago ay hindi nagmumula sa isang tinig lamang. Ang ibig sabihin ng isang tinig, ang isang tinig ay tinig ng ating mga anak. Hindi nagmumula yon sa isang tinig ng ating anak na nay gusto kong makatapos, nay gusto kong ganito ang aking hinaharap, gusto kong tahakin
ay kaya namin ipagsabi sa aming anak, hindi tinig lang namin ang pinakinggan, kundi tinig ng mga magulang ang higit na kailangan para sa katuparan ng kanilang inaasam-asam. Gentlemen, please join me in welcoming our esteemed guest speaker, our young and promising guest, Miss Mayan I. Furio, CPA. A big round of applause. Thank you, Ma'am Chair, for the very humbling introduction. To our respected principal, Ms. Gina T. Albuero, Public Schools District Supervisor, Ms. Ana Juana Margarita Doblon, guests, our dear teachers, especially to Ma'am Gigi Claro and Ma'am Shea Albordo for inviting me to be part of this milestone. Without them, I won't be here sa Inutalidungan yan to share my experiences. Thank you po for the opportunity. Beloved parents, you all look extra gorgeous and handsome today. Emphasis po sa extra kasi araw-araw man magagayon at makikisigan sa tuyang mga magulang. Lalo na kung may dagdag balo na tinatao si Mama Tari. Gayon. And syempre, the main reason for our today's celebration, to our dear graduates, kayo, kasama ang inyong mga proud na magulang, ang bida sa araw na to. Isang malakas na A naman dyan. Alam mo yun. Let me paint you a picture of how it was way back my time here in Condado Elementary School, or FES, as we fondly call it. I started schooling at the young age of 5 kay Ma'am B. Mercado, Kinder 2. Dati hindi pa siya sa FES nagka-classroom, hanggang sa nalipat siya sa my cultural. It was called the Man and Child Care and Development Center. Kaming kapos na anong na magturugang, naging teacher ni si Ma'am B. If I remember correctly, pang-aga ang Kinder 1, tapos kaming Kinder 2 pang-hapon. Shifting, kumbaga. Di ako nag-Kinder 1, taharayo ang harumi sa eskwelahan. Sa mga nakakabistado sa Kuya Iti, kaipuan pa pong magsakay sa skid o kaya sa train para makaabot sa sentro or sa school. Kasi ang harumi is along Dariles. And mayo pa dati ng other mode of transportation na pwedeng makaabot sa Buya. With me as panganay, syempre, ang mga tugang ko that time is mas saradik pa sa ko. So, masakit magatong sundo si Mama sa eskwelahan kasi may kaipuan pang ataman ng sarong na mas buling. After graduating Kinder 2, direksyon na grade 1 under Ma'am Mandia, grade 2 with the guidance of Ma'am San Sebastian. Our classroom is sa likod kayang dating stage. Nagkakarawat kami dyan dati pag lunch break sa plant box, langit lupa, arang pamandaw nito yan. Oh, wow. Pati turbigan. Pag luntok, maski mainito, nagsusurod-pudan kami dati sa ground. Mayo pa yung covered court. Open grounds lang siya, and even the stage, mayo pa yan dati ni ato. So imagine the init, pero urumang kami kayang kadto magkawat sa initan. Dahil pakatuos ang sunblock. And the year after, grade 3 naman with the very motherly Ma'am Poleta, grade 4 under the advisorship of Ma'am Cecilio, grade 5 with the strict and kind-hearted Ma'am Gia. For sure, dahil nanindol siya, very sad, dahil nanindol na abot ng digdi. And kay Ma'am Gia ko, first time na experience na mapitpitan sa kamot. Kasi, nawalan ko si libro ko sa science. Ngunyan, I think, bawal na ata magpitpit. Ano, Ma'am? Bawal. Makamapulol po sila, Ma'am. Kidding aside, that day, it is one way to teach us discipline. Anyway, going back to my story, my grade 6 advisor, the walang kupas, Ma'am Gigi Claro. Special mention as well to my previous HE subject teacher, Ma'am Vargas. And of course, my math teacher from first year to third year high school sa CSR, Ma'am Era.